Where are you going? Punta doon? Ito ang ama ni Leah Henry, ang 11 taong gulang na batang babae na kinidnap noong May 1, 2001. Saan ka napapunta? Bago nakuhanan ang footage na ito, tumawag ang FBI kay Tim. Natagpuan na ang kanyang anak na babae, ngunit hindi niya pa alam ang ibang detalye. Noong March 4, 2001, 200 milya ang layo mula kung saan nakatira si Leah, naglalaro si Nikki na 9 na taong gulang sa labas ng kanyang bahay sa San Antonio nang siya'y makidnap sa broad daylight. Matapos ang malawakang ground and air search mula sa pulisya at komunidad, bigla na lamang lumitaw ang batang babae sa harap ng bahay ng kanyang ina. Inihatid siya ng kanyang kidnapper bago ito naglaho. April 16, isang buwan pagkatapos, naglalaro ng jump rope si Lisa na 11 taong gulang kasama ang kanyang kapatid sa harap ng kanilang bahay nang biglang agawin siya ng isang lalaki sa kalye. Natakot na inilalarawan ng kanyang batang kapatid ang suspect bilang isang puting lalaki na nagmamaneho ng puting hatchback. 2 linggo pagkatapos, lumitaw ang batang babae. Nawala ang kanyang kidnapper. Noong 2001, isang serial kidnapper ang nagpapahirap sa mga estado ng pulisya sa Texas at Louisiana. Sa loob ng ilang buwan, nang hahanting ng mga bata kung saan sila nakatira. Ngunit noong May 1, si Leah Henry na 11 taon gulang ang magiging huling biktima ng predator na ito. Habang buhay siyang makikilala bilang ang batang babae na nakatakas at nagpatumba sa kanya. Noong taong 2001, sa suburb malapit sa Southwest Houston, namumuhay si Leah na 11 taong gulang na normal at masaya kasama ang kanyang mahal na pamilya. Excited tungkol sa pagtatapos ng taon sa eskwela, hindi niya alam na mula noong buwan ng Marso, dumarami ang mga kaso ng pagkidnap sa mga malalapit na syudad. May 1, 2001, mga bandang 7:30 a.m., sumakay si Leah sa kanyang bus. Excited na pumasok sa klase dahil may selebrasyon sila ng araw na iyon. 5 p.m. na at tumawag sa kanyang ama ang ina ni Leah na kinakabahan, nag-aalala na hindi pa siya umuuwi. Nag-check sila sa eskwela, tumawag sa mga kaibigan niya, naglibot sa kapaligiran, ngunit wala silang makitang anuman tungkol sa kanilang anak. Ang isang kapitbahay ay nagsasabing nakita niya si Leah noong araw na iyon na sumasakay sa isang kotse kasama ang isang lalaki. Tinawag ang pulisya at sumali ang mga kamag-anak sa paghahanap sa buong syudad. May 2, halos 24 hours nang nawawala si Leah. Sumali ang FBI sa paghahanap at lumabas sa telebisyon ang mga magulang ni Leah humihiling ng tulong sa publiko. Halos 200 mga voluntaryo ang dumagsa at nagbubuo ng ground search. Natuklasan ng pulisya ang 2 nakaraang pagdukot na may kakilakilabot na pagkakahawig sa kaso ni Leah. Ang isang puting lalaki na nasa gitna ng kanyang edad na nagmamaneho ng puting hatchback ay nanghuhuli ng mga batang babae na nasa pagitan ng 9 at 11 gulang. Ngunit ang kidnapper ay umiiwas sa mga pulis sa loob ng ilang buwan at wala pa silang ideya kung sino siya. Sa bawat oras na lumilipas, bumababa ang posibilidad na matagpuan si Leah na buhay. May 4, 3 araw na mula nang mawala si Leah. Mga bandang 11 a.m., tumawag sa telepono ng FBI ang ama ni Leah, si Tim. Saan ka na papunta ngayon, Tim? Nagmamaneho ka na ba papunta doon? Higit sa 250 milya ang layo, sa Kerr County Sheriff's Department. In-escort si Tim at ng kanyang pamilya sa isang secure room kung saan nalaman nila ang makapanindig balahibong balita. Natagpuan si Leah Henry na buhay ngunit malinaw na nababahala. Ang kinaroroonan ng kanyang kidnapper ay hindi pa ibinubunyag sa pamilya. Habang daladala siya ng kanyang mga magulang at ng kanyang ate, isang ingay ang maririnig sa mga tao na nag-aabang sa kanyang ligtas na pagbabalik. Ngumiti ang batang babae, ngunit nakatago sa kanyang mga mata ang katotohanan ng kung ano ang nangyari sa kanya. Habang ipinapahayag sa mundo ang balita ng kanyang pagkaligtas, siya lamang ang makakapagbigay liwanag sa bangungot na kanyang pinagdaanan. Ang kwento niya ay nagsimula noong May 1 sa kanyang pag-uwi mula sa paaralan. Nang huminto ang bus ko sa aking babaan, nagsimula akong maglakad. May puting kotse ang unti-unting lumalapit
at nagtanong sa akin ang isang lalaki, ngunit alam ko na hindi dapat makipag-usap sa mga hindi kilala. Kaya't malumanay akong nagpatuloy sa paglalakad patungo sa bahay. Konting paglalakad pa sa kalye, nagsimula niyang makita ang kanyang bahay. Pumreno ang lalaki at humarang sa sidewalk sa harap niya. Ang kanyang kotse ay nag-block sa kanya mula sa pag-abot sa kabilang panig. Inimbitahan niya si Leah na makilala ang kanyang mga anak. Suot niya ang normal na damit. May suot siyang salamin. Napakabait niya sa akin. Naramdaman ko na para bang kasama lang ako ng isang normal na tatay na okay lang ang lahat. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap, inaccept ito ni Leah at sumakay sa kotse. Habang nagmamaneho siya, inabot siya ng lalaki at tinanggal ang hawakan ng pintuan. Nagulat si Leah. Naramdaman niyang may mali, ngunit siya'y 11 taong gulang lamang at hindi pa niya malaman kung ano ang balak ng lalaki. Sa sandaling pumasok siya sa likurang daan ng isang lokal na restaurant, alam ko na may masamang mangyayari. Naramdaman ko na masasaktan ako. Inilabas ng lalaki ang isang baril at duct tape at sinimulang itali ang mga bukong-bukong niya, ang kanyang mga kamay, kaniyang likuran at ang kanyang bibig. Pagkatapos iniutos niya kay Leah na yumuko at muli itong nagmaneho. Sa kung ano ang tila isang walang hanggang oras, si Leah ay nakayuko sa isang kotse kasama ang isang estranghero, walang magawa. Bawat minuto ay lalong lumalayo mula sa kanyang bahay at ang kanyang isipan ay nag-aalala, takot sa mga susunod na maaaring mangyayari. Hindi siya makakita sa labas, ngunit ang naglalaho na araw ay nawala na ilang oras na ang nakakaraan. Sa wakas, mga bandang 11 p.m. tumigil ang kotse. Mula sa nakikita ni Leah, nasa gitna sila ng isang open field sa isang parking lot sa tabi ng isang highway. Walang nakakakita sa kung ano ang nangyayari sa loob ng kotse. Sinabi niya sa akin na gumapang sa likod at tanggalin ang aking mga damit. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Sinubukan kong sumigaw. Sinubukan kong humawak sa mga bagay na pag pinisil ko ng maigi ay mawawala ang iba pang sakit. Pero nung matapos siya, nagsimula na akong umiyak. Sa kanilang pagbabalik sa daan, hindi gaanong mabilis ang takbo ng kotse at iniisip niya ang nabaling hawakan ng pintuan ng kotse. Hindi niya alam kung mabubuksan niya ito kapag pinuwersa niya, ngunit ito ang kanyang tanging paraan at pagkakataon para makatakas. Sa kanyang mga kamay na nakatali pa rin sa likod, hinagis niya ang sarili sa pintuan at bulag na inaalmang subukang buksan ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Nakita ng lalaki ang kanyang pagtatangka at malumanay na sinabi sa kanya, "Magbabayad ka sa ginawa mo." Hindi nagtagal, muli itong huminto at gaya ng kanyang sinabi, pinarusahan siya dahil sa kanyang asal. Ginawa niyang malinaw na kung siya'y mahuhuli muli, ang parusa ay magiging mas malupit. Sa puntong iyon, matapos ang lahat ng nangyari, pakiramdam ko gusto ko na lang sumuko. Naramdaman ko na ito ang papatay sa akin. Sa kalagitnaan ng gabing iyon, nakita ni Leah ang lalaki na nagmamaneho papunta sa isang munting hunting cabin. Pagkatapos ay pinilit niya si Leah na maglakad papasok sa loob na may baril na nakatutok at itinali ang kanyang mga kamay sa itaas ng kanyang ulo. Ngayon ay gamit ang tali. Inilagay niya ang baril sa ibabaw ng TV at sinarado ang pinto gamit ang deadbolt at muli pinilit niya ang sarili kay Leah. Sinimulan niya akong saktan at bugbugin at hindi ako makagawa ng kahit ano at walang taong nasa paligid para tulungan ako. Naalala kong natulog ako habang nakatali pa rin. Sa unang umaga ng kanyang pagkabihag, gising si Leah habang tinatalian siya ng lalaki sa isang mesa gamit ang zip tie. Binalaan siya na kung siya'y susubok na tumakas, pupuntahan niya ang kanyang pamilya o hahanapin niya si Leah. Matapos ang parusa sa kanya noong gabing iyon, natatakot si Leah sa kung ano ang mangyayari kung siya'y susuway. At pagkatapos ay umalis ang lalaki, sinarado ang pinto mula sa labas. Si Leah ay mag-isa na ngayon, nakatali sa gitna na walang kalaban-laban. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang mga tali at natuklasan kung paano makalabas sa zip tie. Ngayon na malaya siyang maglibot sa cabin, iniisip niyang lumabas sa pamamagitan ng bintana, ngunit nanaig ang takot sa kanya.
Sobrang takot ako sa lahat ng bagay sa labas ng cabin. Iniisip na baka katulad niya ang lahat ng tao sa lugar o kung ako'y mahahanap, may ibang taong mananakit sa akin at mas malala pa. Noong oras na iyon, nagsimula akong mag-isip tungkol sa aking pamilya. Hindi maisip ni Leah kung ano ang tumatakbo sa isip ng kanyang ama. Nagdurusa siya sa ideya ng kanyang mga magulang na nag-aalala ng labis sa bahay, naghahanap ng walang tigil at hindi siya matagpuan. Gusto kong hanapin nila ako, ngunit may part sa akin na ayaw ko silang masaktan. Habang nagsisimulang lumubog ang araw noong May 2, bumalik ang lalaki. Narinig siyang dumating ni Leah at mabilis na bumalik sa kanyang mga tali. Naalala kong dinala niya ang isang dyaryo na may larawan ng aking kapatid at siya ay nakatingin na may walang buhay na tingin at ang tanging gusto ko lang gawin ay aliwin siya. Ang nakakadurog na larawan ay nagdulot rin ng ginhawa. Alam niyang ginagawa ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang makakaya upang hanapin siya. Inasar siya ng lalaki, sinasabing susuko rin sila, ngunit lalo lamang itong nagpalakas sa kanyang determinasyon. Pinanghawakan ko ang katotohanan na hinahanap nila ako kung sila'y makakalaban rin ako. Nagdesisyon si Leah na gagawin niya ang lahat para mabuhay, ngunit alam niya na nakikipagdeal siya sa isang may sakit at baluktot ang pag-iisip, kaya dapat niyang sundin ang lahat ng kanyang hiling hanggang sa siya'y makalaya. Sa ikalawang umaga, muling umalis ang lalaki at muli rin niyang natanggal ang kanyang zip tie. Sa pagkakataong ito, kinuha niya ang kamera na nasa kanyang school bag. Sa tingin ko iyon ang unang beses na nagdesisyon ako na kailangan ko itala ang lahat ng nangyayari sa akin dahil kung may taong makakahanap sa akin, kailangan nila ng ebidensya. Kinunan ni Leah ng litrato ang lahat, ang loob ng cabin, ang mga pasa, sa kanyang katawan, ang lugar kung saan siya itinali, ang paligid sa labas. Kinuha rin niya ang kanyang agenda at sinimulang isulat ng detalyado ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Maaring masyado siyang mahina para labanan siya, ngunit maaari niyang maloko ito sa kanyang paraan. Nang dumating ang gabi, bumalik ang lalaki at natagpuan si Leah na muling naka-zip tie. Alam ni Leah kung ano ang naghihintay sa kanya na katulad ng nakaraang gabi, ang lalaki ay gagawa ng hindi maipapahayag na mga bagay sa kanya, ngunit kailangan niyang maging matatag para sa kanyang pamilya. Sa ikatlong umaga, nagising si Leah sa tunog ng ingay sa labas. Siya ay nag-iisa, ngunit hindi naglakas loob na gumalaw. Pagkatapos ng isang oras, muling bumalik ang lalaki sa loob at sinabihan siya na isuot ang kanyang mga damit at kunin ang kanyang mga gamit. At aalis sila. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit alam kong nakaramdam siya ng kaba. Patuloy na sinasabi ng mga dyaryo na parang alam nila kung sino ang lalaking ito. Binigyan siya ng lalaki ang isang unan sa kanyang ulo at tinakay siya papunta sa kotse. Ang kanyang nakikita lamang ay ang sikat ng araw na kumikislap. Inupo niya ito sa likod ng sasakyan at ini-start na ang kotse. Nakaupo ako ron na nagtataka. Ano ang mangyayari sa akin? Ihahatid ba niya ako sa isang lugar o lalong magiging masama ang mga mangyayari? Sa sandaling iyon, naririnig ni Leah ang mga gulong na gumugulong sa graba. Lumabas ang lalaki at sinabihan siyang manahimik. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas at kung sino ang papalapit sa driveway. Tinawagan ako ng dispatch na may isang tao na maaaring nakakita sa sasakyan ng suspect. Si Sergeant Beliter ng Kerr County Sheriff's Department ang nag-imbestiga sa tip na nagdala sa kanya sa isang liblib na cabin sa Kerrville, halos 300 milya mula sa lungsod ng Houston. Nang dumating ako sa daan, nakita ko ang isang sasakyan, ngunit hindi ito ang tamang kulay at may maling plaka ito. Alam ni Beliter na dapat siyang maghanap ng isang puting hatchback, ngunit nakita niya ang isang pulang kotse na nakaparada sa driveway. Hindi niya alam na ilang minuto lang ang nakakaraan, pinipinturahan ni Gary Dale Cox ang kanyang kotse mula puti hanggang maging pula. Parating na si Sergeant Beliter, ngunit hindi niya alam na ilang talampakan lang ang layo niya sa serial kidnapper. Nakita ko ang isang tao sa kotse. Naisip ko, pupunta ako doon at sasabihin sa kanya kung ano ang ginagawa nila. Habang lumalapit ang pulis sa nakaparadang sasakyan, lumabas ang lalaki mula sa kotse na may hawak na baril. Si Leah ay nakayuko sa loob, hindi makita,
Naririnig niya ang boses ng isang estranghero na sumisigaw, "Ibaba mo ang baril mo," ng paulit-ulit. Alam niyang pulis ito, ngunit siya'y natatakot na magkakaroon ng shootout. Nanatiling tahimik si Leah, naghihintay. Naririnig niya ang mga hakbang ng lalaki na lumalayo mula sa kotse. Sobrang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Ang lahat ay nangyari ng sobrang bilis na talagang wala akong oras upang mag-isip at ginawa ko lang ito. Sa susunod na alam niya, tumatakbo siya sa labas patungo sa kotse ng pulis. Kung magkakabarilan, siya ay nasa gitna ng crossfire, ngunit hindi siya tumigil. Noong sinabi sa kanya ni Bilighter na sumakay sa likod, hindi siya nag-atubiling sumakay. Ang aking isip ay tumatakbo tila 70 milya bawat oras. Naramdaman ko na ang pinakatamang desisyon na gagawin ko noon ay subukang umalis doon. Habang siya ay nagmamaneho pabalik sa driveway, naririnig ni Leah ang mga putok ng baril. Sinabihan siya ng opisyal na yumukong pababa, umaasang sa anumang segundo ay tatamaan ng bala ang sasakyan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang police radio at tumawag para sa backup. Sinabi ko, "Nakuha ko na ang bata at aalis na ako." 300 milya ang layo sa Houston, tumawag sa ama ni Leah, si Tim, ang FBI. Nakita na namin siya, buhay siya. Sa tingin ko na ibagsak ko ang telepono. May pulis doon. Sa loob ng 5 minuto, lumabas kami sa bahay, pumunta sa headquarters ng FBI. Nagboluntaryong magpunta ang isang lokal na piloto upang ihatid si Tim at ang kanyang pamilya sa 300 milya papuntang Kerrville. Sa parehong oras, si Leah ay sinamahan pabalik sa Sheriff's Department sakay ng isang police car. Hindi ko alam kung ako'y ligtas na at sa tingin ko kailangan ko ng yakapin ng aking pamilya dahil iyon ang tanging bagay na magpapaintindi sa akin na tapos na ang lahat ng ito. Sa Kerr County Sheriff's Department, muling nagkasama si Leah at kanyang ina at ama at kanyang mga ate. Niyakap ng kanyang ama ang kanyang anak ng mahigpit, tuwang-tuwa na sa wakas nakuha na niya ito. Tingin ko, never pa ako naging ganun kasaya sa buong buhay ko. At totoo iyon, hindi ko lang talaga maisip ang iba pang sandali sa buhay na nagdala ng ganoong uri ng saya sa akin. Naalala ko pa nung niyakap ko siya ng matagal. Nandito siya, nandito pa rin ang kapatid ko. Ang larawan ng kapatid ni Leah na nagbigay sa kanya ng lakas sa pinakamadilim na sandali ay bumalik ang kanyang ngiti. Si Leah ay sa wakas ay masaya na. Sa ilang milya lang ang layo, si Sergeant Bilighter at ang buong puwersa ng pulisya ng lalawigan ay papalapit na sa kubol ni Gary Dale Cox. Nangyari pala, si Cox ay tumakas ng mabilis. Nang umakyat kami at lumapit sa bahay, nakita namin ang suspect na nakahiga sa labas, malapit sa sasakyan na may tama ng baril sa ulo. Maganda na wala na siya sa paligid, na hindi na niya magagawa iyon sa iba, pero sana'y mayroon akong naging partisipasyon doon at sana'y nasaktan siya katulad ng pananakit niya sa amin ng ibang mga babae. Nang dumating kami sa bahay ko, maraming tao, hindi ko mapigil ang aking ngiti literal, at lahat ay nagpapakita sa akin ng labis na pagmamahal at suporta. Lubos akong proud kay Leah. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan niya, talagang pinilit niyang maging matagumpay at masaya. 22 taon na ang nakaraan mula sa kanyang pagsubok, at si Leah Henry ay bumalik sa kanyang buhay. Isinunod niya ang kanyang pangarap na maging marine biologist at patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang kwento sa buong mundo. Ang aking buhay ngayon ay pakiramdam kong kumpleto at masaya at may saysay. Ang paglalakbay ni Leah Henry ay isang kwento ng pag-asa at pagiging matatag. Sa edad na 11 taon, tiningnan niya ang kasamaan sa mata at nalampasan ito. Napakahalaga na maunawaan ng mga tao na ang buhay ay nakakatakot minsan. Pero may paraan upang makabangon. May paraan upang malampasan ang mga bagay at may paraan upang tulungan ang iyong sarili na maunawaan na hindi mo kailangang sumuko. At ako ay determinadong makauwi sa aking pamilya, mangyayari ito anuman ang mangyari.